Ayan, isang napakagandang hapon na naman sa ating lahat, no? At alam kong ilan sa inyo dyan at ilan sa mga lugar dito sa ating bansa ay makulilim kasi nga umuulan, di ba? Mga ilang araw na rin to, no? Mga ilang araw na rin ang umuulan kada hapon, kada umaga. At huwag kayo mag-alala, dahil kahit umuulan man dyan, ay narito pa rin kami para bigyan kayo ng kaalaman at kasiyahan sa hapong ito. Dito lamang yan sa Kalambag. At alam ko na lahat kayo ay very excited sa ngayon kasi nga 'di ba yung naging napag-usapan natin last episode ay tungkol sa Father's Day at inaabangan niyo yung kasunod kasi alam niyo no, yung nakita niyo sa poster namin na of course may mga kasama kaming of course special guest no na talagang bahagi rin siya ng kanyang kaalaman no, tungkol sa mga tatay, experience tungkol sa mga tatay at malalaman natin yan mamaya. Kayo, kamusta kayo dyan mga kabataan, mga kapatid natin, no? Kamusta kayo, inyong pag-aaral? Alam ko, ilan sa inyo ay nagsipagtapos na ng kanilang pag-aaral at ilan din sa inyo ay, of course, pinaghahandaan ang susunod na balik eskwela. At alam kong ngayon ay malaki-laki ang oras ninyo para paglaanan ang panonood dito sa Kalambag. Kaya keep on watching. Diyan lamang po kayo at kami na po ang bahala sa inyo. No, makikita nyo ngayon, no, kasama ko ngayon si Roger. Hi sa'yo, Roger. Kamusta ka dyan? Hello Ayan. po. Mm, Okay naman po. Goods na goods. mm, oh no, Roger, talagang good na good. Kasi nga, nakikita natin yung background ni Roger kanina, no, na talagang, ayun, Nasa ano, bukid po. tawag na ito, greener environment talaga, see? Of course, parang branding ng Init Philippines, no, green. Oo, ayan. At ngayon naman, ay hindi ko na kayo pahihintayin hindi ko na papatagalin pa. Hayaan ko siyang magtawag nito. Hayaan ko siyang i-introduce yung kanyang sarili. Ayan. Hello, Sir Jomel, no? Pwede mo bang ipakilala ang iyong sarili sa ating mga kalambag viewers? Hello, magandang tanghali. Actually, hapon na nga pala, hapon sa ating lahat, sa ating mga kalambag. Aking magandang umaga sa iyo, Roger. Kanina nakita ko si Hana, no? Mukhang na-disconnect lang. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Thank you very much for having me here sa inyong program. And ako po si Jomel P. Hitonzo. You can call me Jet. I am the Education Technical Program Manager of World Vision Philippines. At the same time, the concurrent program director of the Brigada Pagbasa. O then, yun nga, kanina nabanggit ko, ako ay nagkatrabaho sa World Vision. Ito po ay isang child-focused organization. And kami po ay talagang sindi ng aming advocacy na i-promote no, yung karapatan ng ating mga kabataan. Magandang hapon po muli. Ayan, maraming salamat Sir Jomel, no? So, ayun, natutuwa kami. Kasi kung naalala ko dati, I think year 2021 ata, no, yung naging guest speaker din ako doon sa Brigada Pagpasa, no, na connected, no, sa DepEd. So, yun yung isa sa mga malalaking events, no, na nadaluhan ko in my entire life as SSG President. So, yung kapanahonan ko pa, no? So, natutuwa ako, no, kasi nakikita ko yung World Vision na talagang they're also dedicated to their advocacy talaga no na kasabay ng Inat Philippines na talagang ayun patuloy na nagsusulong sa World Vision. So ikaw ba Roger, familiar ka ba nitong World Vision na NGO o na organization? Actually, hindi ko pa siya pero may konting kaalaman ako sa World Vision. Kaya lang, hindi ko siya masyadong naabutan dito kasi nagkaroon po sila ng program dito sa community namin. Kaso, pagdating ko po dito is patapos na po yung program po nila. Kaya hindi ko na po masyado naabutan. Kaya nagtanong-tanong na lang po ako na kung ano po talaga yung program nila. So yun po, may kunting kaalaman naman po. Kaya lang po, dahil nga po na matagal na rin po siyang naganap is nakakalimutan ko na rin po. Pero ngayon po is makakasama po natin ngayon si Sir na magbabahagi rin po patungkol po sa World Vision. Kaya to, ako po ay nagagalak dahil nandito po siya ngayon at para yung hindi ko po naabutan na programa nila is ngayon po maririnig ko na rin po ngayon. So thank you po sir dahil nandito po kayo ngayon. Salamat din sa iyo, Roger. It's
Nice to meet you online. Thank you so much din, Roger, no? And ngayon, no, yung dream mo before na makasama ang World Vision ngayon ay natupad na, oo, no? Kasi dito rin sa Kidapawan City, naririnig ko rin si World Vision na meron silang mga operation ng mga programs, no, sa mga bata, which is of course, no, natutuwa po talaga ako, sir, kasi nga, di ba, nakakatulong siya sa mga bata, no? May ilan dito is scholar ng World Vision. So, ayun, wow, napakaganda naman. Kasi, kumbaga, ito yung way sa mga bata na magpagpatuloy yung pag-aaral nila despite dun sa kahirapan, no? So, congratulations to your advocacy po, sir, and to all World Vision. And ngayon naman, no, muli nating mapapakinggan. Kasi last time, no, kung babalikan natin last episode ay yung mga thoughts o mga ideas ng mga bata tungkol sa kanilang experience, ideas, opinions regarding sa kanilang mga tatay, yung experience nila during their Father's Day, and paano nila nakabanding yung kanilang mga tatay, ano yung connection ng ating mga kabataan sa Kalambag sa kanilang mga tatay na talagang pinagbigyan nila ng pugay. At ngayon naman, no, mas tawag na to, mas maganda na mas marinig din natin, no, yung talagang thoughts and ideas sa isang tatay sa kanyang anak na naman. So, maaaring kabaliktaran na to ulit kasi last time, kabataan o mga anak sa kanilang tatay at kayo naman ay yung mismong tatay sa kanyang mga anak. So, ayan. So, una talaga ha. So, ayun. So, pwede ba namin malaman, Sir Jomel, if ano yung pinakamasayang memories mo bilang isang tatay? Mahirap na tanongin, no? Ako po kasi ay isang ama, no? May isa po akong anak. So, 21 years old na yung anak ko ngayon, no? Mahal niya ay si Win. Pinakamasaya ako kasi bilang tatay, of course, I'm not a perfect father. Bilang isang tatay, naniniwala ako na dapat pag tatay ka, hindi ka lang good provider. Dapat ikaw din ay protector ng family. No, kaya ako po ay talaga siniguro ko na yung formative years aking anak, no, sa atin, sabi first 1,000 days, ako po talaga sinikap ko na hanggang 10 taon ng anak ko as much as possible hindi ako lumalayo. Unlike yung mga ginagawa ko ngayon sa World Vision, madalas sa biyahe ako, local, international ng mga biyahe dahil sa trabaho. Nung first 10 years old anak ko, hindi talaga ako, nagstay ako sa classroom kasi ako po isang guro. So hindi ako, hanggat maaari hindi ako maalis dahil I always believe na bilang anak, kailangan niya ng father figure. Although nandiyan naman lagi yung aking asawa, kanyang mami, pero naniniwala ko na dapat kompleto pa rin para at least masiguro na nasusubaybayan namin. And sinavor ko yon, no? Mula maliit, kumbaga hanggat may oras, I always parang take time na lumabas kami, kahit hindi labas na pasyal, labas ng bahay lang, lakad-lakad, no? Bike together. Pag may mga trabaho ako, like may biyahe ako before, na pwede ko sila isama mag-ina, ginagawa ko din. So ako, siguro natatandaan ko na pinakamasayang moment, ako mas iti-treasure ko yung yung mga time na nagsisimula pa lang siyang nag-explore ng mga bagay-bagay like first namin na bike adventure together. Yan. Tatandaan ko, umakyat kami ng Timberland, no? Para ilang taong ba anak ko nun? Nasa 6 or 7 years old, sa ganun, below 8, no? So, nag-bike kami together. First time yung natuto mag-bike and naging banding namin yun. At nasundan pa yun na makaraming banding. So, for me, talaga, hindi ko ma-define kung alin doon. Kasi ako, very, intentional ako. Very particular ako na dapat lahat ng stage, hanggat kaya, no, lahat ng stage ng buhay ng anak ko, ng kanyang formative years, dapat nandoon ako kahit mga events sa school, no, field trip kung kayang samahan. So, yun yung aking ginagawa. Sinisikap gawin kahit medyo mahirap talaga. Wow, no? Parang yung sinabi mo po, sir, is ilan yun sa mga experience, no, ng mga kabataan nung nakaraan, no, sa Kalambag. Yung parang, ayun, very protective yung talagang tatay na sa kanila na talagang, of course, no, kasi na-mention last ago na hindi lang provider kasi nga 'di ba naisip natin basta si tatay is
tawag nito, haligi ng tahanan, no? Provider, pero isa rin siyang protector din, no? Lalo na sa mga anak. So, sang-ayon ka ba dun, Roger? Siyempre naman sobrang sobrang ano ko to sa mga lalo na sa mga tatay na ano, kung kagaya nga ng binahagi ni Sir na sobrang ano niya sa mga anak niya pagdating sa mga event, halimbawa po ng field trip is gusto niya po na andun siya para masubaybayan niya yung mga gustong gawin ng kanyang anak para isipin ng anak niya na si tatay yung pinaka-the best na regalo mula sa Diyos na kung kahit maliit na bagay is nandun siya gusto ng anak niya na nandun siya na masayang tatay niya sa ginagawa ng kanyang anak. No, no, talaga nakakatuwa no, na may mga ganung matters na talaga sinasamaan sa project. Kasi kung ako, no, way back, kasi nga, yes, before, no, hindi naging perfect yung family ko. When I was 8 years old, siguro, when my mom and dad decided to separate, ayun, so lumaki sa tatay ko. Lumaki ako sa nanay ko pala, so, yun, kumbaga, in my how many years, 8 hanggang ngayon is, hindi ko talaga na-feel, no, yung kung paano, yung gaya sabihin sa kanya sa mga field trip, no, kung ano, kasi yung nanay ko, yun na rin yung naging tatay ko, hanggang sa yun, nagkaano talaga ako, yung parang namulat na talaga ako in a real world na talaga na how to face challenges. So, yun yung ilan sa akin mga experience. So, ikaw ba, Hana? Hello sa'yo, Hana. Kaway-kaway naman dyan. Oh, Ayan, kamusta Hana. ka, Hana? Kamusta ka, Hana? Hey, hello po. Hello po, Sir Jomel po. So yun po, stay fighting pa rin po kasi yung connection dito sa amin sa Pampanga is talagang lumalaban dahil medyo maambon po dito. So, ang aking experience naman po, since hindi po kasi kami gaanong close ni Father, parang Mm. minsan lang po kami nagkakausap pag yung may mga gala, ganun pag pinapasyal niya. Pero kasi si Father po kasi, ano po siya, tahimik po siyang tao sa pagdating sa aming mga anak niya. Pero, at least at the same time, yung pagmamahal niya po, talagang damang-dama namin kasi, yung care niya, lalo pag nagkakasakit kami, yung care niya bilang tatay, at saka yung pangaral niya bilang tatay, talagang buo po. Yun. So, nakaka-thankful na kahit na hindi kami gaano close ng Father, is yung care, yung pagmamahal, ay, nakaramdaman po namin, lalo na kami magkakapatid na babae. Mm-mm. So, ayan. Laban talaga si Hana sa'yo, no? Oo. Actually, pag pwede kang kung hindi talaga kaya, kahit mag-alis ng video para marinig natin si Hana. Talagang, Oo. yan, struggle ang internet connectivity. Lalo ngayon, maulan-ulan na, no? Dito, medyo maulan-ulan na sa Maynila. Here din dito sa Kinabaw at tinatara, umuulan na rin. Pero sige, laban lang. Sana hindi pa lumakas. Then, by the Oo. way po, of course, nabanggit ni Hana, no, na kumbaga hindi sila masyado close na kanilang tatay. But, kaya rin sa akin, no, hindi ako masyado close sa tatay ko. No? Even ganon man lang is, yes, I really love him naman talaga. No, and most that time, nakakabardagulan dito sa loob ng bahay is may mama, ganon. Pagdating sa gawaing bahay, so, so gusto rin namin malamin mula sa iyo po, no, Sir Jomel, if gaano ba kahalaga yung pagkakaroon po ng strong connection ng isang tatay sa kanyang mga anak po? So, paano, kumbaga, may factors po ba yung pagkakaroon ng strong connection ni tatay sa kanyang sa kanyang mga anak, o somehow is okay lang na wala? Actually, ako, naniniwala ako dun sa Kasi kaya nga, di ba, um, dinesign ng Panginoon na may nanay at tatay. Although, syempre, hindi natin may iwasan talaga, no, for some reasons, no, may mga magulang talaga, may mga marriage na hindi nag-work out, no, kailangan maghiwalay. May mga bata, either naiiwan sa nanay o naiiwan sa tatay.
For me, personally, yun, napakahalaga nun. Na buo yung, hanggat kayang is-save, no, yung pamilya para sa bata. Napakahalaga kasi na parehong may tinitingnan na image yung bata. Kasi for example, no, sa anak ko, lalaki siya. So for me, mahalaga na may father figure. At naniniwala din ako na, kasi ang mga father, stiff yan eh. Kung sabi mo nga, minsan stricto, minsan puro rules, no? And then mahalaga yung role din ng nanay kasi para makita din naman yung nurturing nature ng nanay para maging balance kaya nga ang tawag natin well-being. Doon hindi ko sinasabi na hindi kompleto ang well-being ng isang bata kapag wala ang isa, no? But the point is mas napapalakas siya kapag nandyan pareho. At sa tatay, kung ba kahit na babae yung anak mahalaga pa rin yung role ng tatay doon. No, dahil nakikita nung batang babae kung paano dapat manindigan ng isang lalaki, paano siya dapat magtaguyod ng pamilya, and then later on, ito yung magiging inspirasyon din niya. Kasi pag tumanda yan, later on, pag pinlano niya magpamilya, syempre mag-aasawa yan. So, as much as possible, sana maging role model yung tatay sa anak na babae. At ganoon din naman sa anak na lalaki, di ba? Na paano maging mag-provide yung tatay, yung pamilya niya. So, yung sabi nga, values are not taught but taught. No? So, mahalaga na turuan mo na magandang asal yung anak mo, magandang na turuan mo ng mabuting ugali yung anak mo. Pero ako naniniwala ako na mas na ituturo mo yon kung meron kayong personal connection. So hanggat maaari, kung kaya na wag magkalayo ang mga magulang at anak for some reasons like trabaho. Minsan may mga magulang na sa sobrang walang choice. Kumbaga masakit man sa loob ng mga magulang, minsan kailangan mag-ibang bayan, mag-abroad. Hindi madali yun sa magulang. Akala nyo lang, napakasakit sa magulang noon na malayo, mawalay sa kanyang anak dahil maghanap buhay para itaguyod sa pamilya. So, hindi madali. Kaya, dahil alam namin mga magulang na mahalaga talaga na close sa amin yung mga anak. Oo. No, tama. Tama yung sabi ni Sir, no? Kasi may mga research na rin na gano'n na lumalabas na yung mga sons o yung mga anak na lalaki kumbaga, ina-adapt talaga nila yung paano sila palaki ng tatay nila. Kumbaga, they're always idolizing their father na they're always looking up to them na ganito ako, gusto ko maging si Papa in the future, gusto ko maging si Papa na ganito si Papa, magdala sa kanyang pamilya. Parang gano'n, parang nagiging role model talaga. And pagdating naman sa mga babaeng mga anak, no, yun, isa rin sa inisip nila na ay dapat kung makapag-asawa ako sunod, sana maging katulad ni Papa, no, na ganito, responsable, ganon. Kumbaga, nagiging kung sa mga lalaki, kung sa mga sons, nagiging basis nila na maging sila in the future, and sa mga daughters naman is, nagiging basis nila yung tatay nila on how, kung paano pumili ng kanilang mga kasama in the future, no. So I think yung anak mo po is, bagit mo kayo na 21 years old po siya. So I think para magkabatch ata kami. If I'm not mistaken. Oo, college na rin eh. Oo. College na rin siya. Mag-third year na. Okay. Good. No, ay parang nauna lang ako sa kanya ng isang taon. Kasi magpo-fourth year na rin kasi ako. Oo. Oh, perfect. Nice. Malapit na. Konting kagat na lang yan, Akim. Laban lang. Laban. Kapit lang. Kapit ng Akim. Kapit lang din sa'yo, Roger. Ayan. So, balik tayo dun sa topic. So, Roger, nabanggit kanina ni Sir, ni Sir Jom na, yung pagiging role model. Ikaw ba, Roger, ganon din ba yung mindset mo na iniisip mo na paglaki ko, dapat katulad ako ni Papa? Ganon din ba yung parang nasa mindset mo ngayon? Bilang, of course, teenager or parang binata na ganon. So, ganon din ba yung mindset mo? Asan? So parang ganun po talaga is kasi mahirap naman pong yung ang layo ng ng agwat namin sa ang layo ng agwat ng pagkatao ko sa tatay ko. Syempre, ang unang bumuo ng pagkatao ko is yung tatay ko, syempre. Syempre siya yung titingalain ko bilang model ko na pagdating ng pag ako yung nagkaroon ng pamilya or ng anak is gusto ko yung pagkatao ng tatay ko is parang ganun na yung ginagawa ko sa magiging anak ko. Kumbaga
pagdating ng araw, halimbawa sila din yung magkaroon ng sariling pamilya, gusto ko sabihin din nila na ay gusto kong maging 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 ugali ko is yung ganun kay tatay ko, yung sobra yung pagmamahal, tas yung pag-aalaga niya sa amin. Kasi ganun din yung ginawa niya dun sa lolo namin. Parang namana niya yung pagkatao ng lolo namin. Tas parang yung mana-mana lang din yung yung gusto nilang maging ugali ng kanilang tatay. Kumbaga, yung hindi mawawala yung pagmamahal at yung pag-aalaga. Kasi merong tatay na yung ibang layo ng halimbawa parang sa akin. Kunwari lang po yung tatay ko is sobrang bait at sobrang mapagmahal. Tas yung sa pagdating naman sa akin, parang yung pagmamaltrato ko sa mga anak ko is parang hindi magkatugma dun sa ugali ng tatay ko. Kumbaga, magiging rin kasi nila, yun yung magiging kamumulatan nila na, uy, ba't yung tatay ko ang ganito yung ugali niya, so gagayahin ko na. Kumbaga, maging good model tayo. Kasi yun talaga yung dapat nating ituro sa mga anak natin na maging mapagmahal at maging mapag-alaga sa kanila. Kasi yun talaga yung nila, yun talaga yung magiging tulay nila para makaiwas sila sa mga problema na hindi nasusolusyonan, lalo na sa ngayon po is marami pong mga bata na papalayo sa magandang kinabukasan. Dapat yung ginagawa lang dapat nila ngayon is nag-aaral na, kasi yung mga ibang bata ngayon is napapabayaan na. Kumbaga, nasa magulang na rin kasi minsan is na kulang sila sa pagmamahal at yung sa pag-aalaga. Kaya habang binata pa ako ngayon, gusto kong gayahin yung ugali ng tatay ko na mapagmahal at yung pag-aalaga nga. Yun lang masabi ko. Kasi sa ngayon, pag-aaral muna isipin ko. Sana muna yung magkakaroon ng sariling pamilya. Mm, Nice, Roger. Thank you. Grabe, no? No, very good job, Roger. No, ang galing talaga ni Roger when it comes to of course, no, tama no na looking up niya talaga yung tatay na, no. But of course, nabanggit din ni Sir kanya na somehow kasi talaga, no, hindi na tawag, what do we call that, parang hindi lahat ng mga bata o kabataan ngayon is talagang nagkaroon ng ganon na situation na kumbaga they have complete families, they have kumbaga ayun talaga nagkabay ng tatay nila, but sometimes then kaya sabi kanya ni Sir Jomel na kung kaya man lang i-save, of course, do it for your children kasi talagang yun nga, kaya nga parang para mga kabataan sa Kalambag, no, na talagang ito yung naging sa akin, ito yung nagpalakas ng eagerness ko na i-push yung thesis ko this school year na alam ko medyo mahirap, no, yung para magiging thesis ko is all about effects of parental separation on students' personal growth in terms of their social behavior as well as their academic performance, no, kasi of course although sa social behavior meron naman sa akin, but when it comes to academic performance, okay naman. So how about sa other youth? So yun yung ko parang yun yung gusto kong i-push talaga na talagang yung family talaga, especially the father is talagang meron talaga siyang important role na ginagampanan sa isang family, which is ayun yung protektahan, yung hindi lang yung taga-provide, kundi magiging role model ng mga bata in the future na kung saan makakatulong sa kanilang personal growth as well, no? So, kaya sabi din ni Roger kanina, no, yung tungkol doon sa na yung parang paano siya pinalaki ng parents ni Roger ngayon, paano siya pinalaki ng tatay niya ngayon is ganun din pinalaki yung tatay niya ng kanyang lolo. Kumbaga, na mamana-mana siya kung ika nga nila, sabi ni Roger kanina. So sir, tawag nito? Sir Jomel? Ayan. Parang naghang ba ako? Yes, rinig ka namin, rinig kita. Oo. Ayan. So, kayo din pa, Sir Jomel, no? Kung paano mo ba pinalaki yung anak mo ngayon is, ganun ka rin po ba pinalaki ng parents mo po? Oh my gosh, parang ang bigat ng question ko, So, I think Alam mo okay kasi, lang po, sir, ha? for I me, think okay. sa Jojo ko lagi, no? Ang mga parents naman, magandang role model yan.
O sabi ko nga, hindi perfect ang mga parents, no? Pero they are good role models of, no, yung mga attitudes and behaviors na dapat mong gayahin. At the same time, yung mga attitudes na hindi mo rin gagayahin dapat. Ayan, di ba? Kumbaga parang role model sila kasi hindi sila perfect. Like, for example, may nakikita ka parang hindi ako yung ganun ugali ni tatay. Makita na ulo, for example, pag pagod. So, dapat, alam mo na, ay, hindi ako naging tatay. Hindi ako So, yung ating mga magulang, mabuting role model yan sila. So, it's up to you to decide yung mga attitudes and behaviors sa gagayahin. Sa akin naman, aking tatay ay mapagmahal. No? Actually, natatandaan ko, parang hindi ko nga matandaan kung kailan ako pinalo ng tatay ko. No? Dahil yun, pag may mali ako nagagawa, salita lang, sawayin ka lang. So, never yata ako napalo ng tatay ko kung maaalala ko. And I think yun din yung na-carry over ko dun sa aking anak. Baga, hindi ko rin siya pinapalo. Baga, dinadaan sa magandang usapan, pinagsasabihan, sinasaway, pero hindi ko matandaan na napalo ko yung anak ko. Siguro yun din yung dala-dala ko doon. At the same time, yung tatay ko kasi din, naging wala because of his work, no? So, kaya din siguro yun din yung naging, sabi ko nga, magandang role model yung mga magulang doon sa mga bagay na, ay, pag ako, hindi ko gagawin yan. No? So, kaya ako din, sinikap ko din na doon sa anak ko naman, hindi ako naging absentee parent. Siniguro ko na hanggat magkaisip siya, hanggat kaya, lagi ako nasa tabi niya para ipakita na suportado siya ng tatay niya. So, yun, may mga natutunan ako sa tatay ko sa pagpapalaki sa akin at may mga, yung natutunan na yun, both, no, yung gagawin ko, gagayahin at mga hindi gagayahin. So, yun naman din yung beauty nun, Akim and Kasi nga talaga, sir, no, way back, mga 90s ata ng mga parents natin, no? Yung, kumbaga, sa kanila kasi okay pa dati yung parang something like corporal punishment, no? Hindi ko naman sinasabi lahat may ganun, pero based sa mga research, no, ganun, especially yung mga ano natin dati before, yung mga teachers talaga natin before, talaga, uso talaga yung mga ganun, yung namamalo, ano pa yung dating mga sitting on the air, ba yan siya, yung paluluhurin ng munggo. Different types of corporal punishment ka ngayon na pamamalo, padadapay ka ng sinturon, no? Lalo na, of course, no? Dahil nga 5 month na yun, ilan sa mga, of course, mga kabataan LGBT, no? Na, of course, lalo na yung mga fans nila na gays, no? Kasi that's my personal experience din na, ayun, napapagalitan, minsan napapalo rin kasi nga, di ba, kasi nga, that time, hindi pa bukas yung ano nila, yung parang mind nila when it comes sa ganito, ganyan. Kasi parang baguhan pa sa society o di kaya hindi pa siya masyado lantaran, ika nga nila. But currently is, so far sa papa ko, di niya na ako sinasaway tungkol sa ganito sa akin, ganyan sa akin. Kasi nga, of course, he really understand na unlike before na may mga ganong klaseng hindrance, no? But still, oo, ganon, no, na he make us proud pa rin. And of course, lagi rin naman niya akong tinatawagan when it comes may mga problems in life, ganon. And he always giving me an advice, ganon din. So, ayun. So, ikaw naman, Roger, ayan. I think parang, ayun, medyo parang naaliw ako sa sagot mo last time, no, last week, no, yung tungkol dun sa sa tawag nito yung i-adapt po at hindi i-adapt. Kasi nasabi ni no, ni Sir Jomel na it's up to us if we gonna adapt this one or not. Kasi nga, di ba, hindi lahat ng characteristics ng isang tao, particularly ng isang tatay is, lahat maganda. Siyempre, meron ding hindi. So, ayan, Roger. Okay ka lang ba dyan, Roger? Kaya pa ba? Okay naman, kaso lumalakas na yung hangin dito, baka mukhang uulan. Pero wag naman sana ngayon at kailangan matapos natin yung episode na to para sa mga nanonood. Sige, kahit di ka na siguro mag-on kung di talaga kaya, no, huwag ka naman na mag-on ng, what do we call that, yung video, kung hindi na talaga kaya, no, but still, okay lang na, kahit pakinggan ka lang namin. So, of course, sabi ko kanina, no, naging role model mo si tatay mo. So, sa'yo ba, Roger, ano yung mga characteristics ng tatay mo na sa tingin mo ay hindi mo pwedeng gayahin o hindi mo tutularan ika nga nila, oo. Ano yung mga characteristics ni tatay na
ay, eto, hindi ko to gagayahin kasi ganito, ganyan. May mga ganun ba, Roger? Ay, yung ano, yung halimbawa, pag ano kasi, hindi kasi natin masasabi na hindi talaga nagagalit ang mga magulang eh. Siyempre, pag pagod sila, tapos tayo namang mga anak, eh, pagod na nga yung tatay, dinadagdagan pa, hindi natin maiwasan talaga mapapalo tayo ng wala sa oras. Na, yun po, na-try ko po kasi yun, dati is, yung medyo bata-bata pa po, pero ngayon po, hindi na po ako napapalo. Kaya lang, napapagalitan lang po na sermonan kasi meron din na po mga mistakes na nagagawa. Yung halimbawa yung kapatid ko po hindi ko po nababantayan minsan kaya napapagalitan po. Din sa ano yung ano po yung bigla-biglaan pong nagagalit na hindi po muna tinatanong yung ano yung bata kung ano yung dahilan. So Mm. para sa akin po yun po yung ano yung pinaka ano sa tatay ko na pagka-uwi niya po kasi ng bahay kasi sobrang ano po kasi talaga ni tatay stricto at sa pagdating sa anak niya. Yung nakita niya halimbawa po sa akin nakita niya po may pasa, hindi niya po muna ako tinanong kung ano nangyari, kung nadapa ba or may nakaaway, bigla niya po pinalo, di yung pasa ko po nadagdagan lalo. Kaya ayun, pag tas niyo po yun, pagkatapos po nun is naisip ko na rin po na parang gusto ko na rin maging tatay. So, kaya na gusto ko na lang tanungin kung ano ba nangyari dyan. Yung kalmado lang po, yung hindi po agad nagagalit. Siyempre, kapag pagod yung tatay mo, tapos, ayun, nakita niyang may sugat yung anak, siyempre magagalit at magagalit pa rin yun. Tapos Mm. yung ano po, yung sobrang pagiging mabait po sa anak. Kasi po Mm. minsan yung mga bata rin po kasi minsan inaabuso na rin po yung magulang eh. Hindi po kasi nakikita yung sakripisyo ng magulang na hindi mo lang siya malang magpapasalamat sa maliit na bagay. Dapat na-appreciate din ng bata yung maliit na bagay kasi po na-try ko na rin po yun sa mga bata ngayon na binigyan mo ng candy, hindi man lang po marunong magpasalamat sa tatay nila is siyempre nakikita ko po yung pagod sa magulang nila na ay basta yun lang po. Yun Oo. yung ano yung maging ano ng ugali ko na pagdating ng panahon na magkakaroon ng sariling pamilya is yung galit ko sana kasi nararamdaman ko po kasi yung kapag sobrang galit mo na sa anak is magkakaroon po ng ano sa isip nila na dapat hindi na ikaw yung naging tatay ko, baka yun pa yung masabi nila sa akin pagdating ng panahon pag sobrang galit po sa kanila. Sa Pero pag nasa good way naman po yung galit ng tatay is magiging ano po talaga yun sa bata, magiging aral po talaga sa kanila yung ay dapat pala is pinag-iisipan ko na mabuti bago ko gawin yung bagay na yun. Mm. Ay, ayun. So, ayun no. So, sana man, Roger, wag ka muna mag-asawa, ha? Ay parang Mag-aral ka naisip ko muna. na rin, parang gusto ko na Oo. rin pagsabayin. Wag muna. Pero Oo, joke lang po mag-focus ka kasi muna. sa panahon po kasi ngayon mahirap po yung ano yung agad-agad po magkaroon ng pamilya. Oo, Oo. mag-aral muna, mag-aral muna. Aral ka daw muna, sabi ni Sir, ano. Opo sir, thank you sir. Aral ka muna. Kasi gano'n talaga, no? No, para magkapareha tayo ng ano, Roger. Kasi pagdating sa mama ko, since alam niya na, of course, gay ako, gano'n. So, kumbaga parang kasi gusto talaga ng tatay ko na maging straight talaga ako. But si mama, sabi niya, okay lang, go lang. Kaya si mama, she treat me as a girl. Kumbaga parang magkaiba talaga sila. Parang may opposition. So ganun talaga. Di talaga natin maging parent. But siguro kahit maisip ko lang kay Papa, parang yung kay Papa na thought is ayaw niya akong ma-discriminate na ibang tao. Kumbaga takot siya kung ano sasabihin na ibang tao para sa akin. But currently, syempre, di na ako takot no, since malaki na ako and I know what I am doing as long as wala akong nilalabag sa constitution natin. And that's good, no? Oo. And of course, no, natural talaga, Roger, na mga strict talaga yung parents natin, no? But di naman sa lahat ng pagkakataon. So, ayan. Ayan, para medyo naging seryoso yung usapan natin na. Ayan, so gusto ko rin, curious din kasi ako, no, kay Sir Giomel. Sir,
tawag na to. Nabanggit kaya ni Roger na yung pagiging strict ni tatay niya sa kanya, no? Especially kapag umuwi sa bahay. Ikaw po ba, sir? Especially kapag nagbibinata na o binata na yung mga anak niyo po o yung mga bata po of course, madala sila sa galaan, minsan late umuwi, minsan, yung guys sabi ni Roger na may mga, ang daming, yung mga kabataan marami talaga pinagkakabalahan, ganon, masaya sila sa mga friends nila. Ikaw ba, sir, when it comes ayun yung sa pag-strict pagdating sa time, and of course, sa pagdating sa time kung kailan uuwi, at saka yung pagkakaroon, of course, particularly since magbibinata of course, meron na yung mga nililigawan. Sa mga ganong matter po ba gano'n ka po ka-strict sa kanila when it comes sa paglabas ng bahay, pag-uwi din, yung pagkakaroon ng relationship? Actually, sa akin kasi disciplinarian ako and ina-explain ko din ang dahilan kung bakit may ganong rules. For example, pag alis ng bahay, hindi ko hinigpitan ako umalis ng bahay. Like, papaalam, dad, birthday ng friends, may yaya si ganito. Minsan hinahatid ko pa nga, no? Pag kaya. Lalo nung hindi pa ganun kaluwag yung restrictions. No? So, nahatid ko pa. Mga sleepover, parang ganun. So, pinapayagan ko naman kasi naniniwala ako na yung mga ganong bonding nakaka-contribute pa rin sa well-being ng anak ko. But of course, ngayong pwede nang lumabas, no? Kumbaga, okay na tayo ulit. May restrictions like for example, wag masyadong gabi kasi nga yung safety. Pinapaliwanag ko, hindi ko hinihigpitan na wala lang. Kumbaga, galit ka lang, hindi ganon. Pag nagsabi ako na dad, nasa classmate lang ako, wag kang aabutin ng gatong oras kasi. So alam na niya 'yon, mahirap siya makipauwi or yun nga, or nasabihan ko, wag ka nang maglakad, mag-tricycle ka na or kung kailangan sunduin or mag-grab. So yun, in-explain ko na for safety. No? Pag medyo lumalagpas dun sa agreed na time, sabihan ko din na, dumating ka, kunyari, 2 a.m. Hindi safe na yung mga oras na yan. Pwedeng mangyari. Maraming mga pwedeng hindi maging okay sa tao sa labas. So, gatong oras na dapat nasa bahay ka na. So, ina-explain ko bakit ko pinagsasabihan. No? So, may rules. And then, sa akin naman din lagi, ako sa anak ko, dahil lalaki, I always teach accountability. Lalo lalaki yan, Kailangan siya. Kumbaga pinaintindi ko na lahat ng bagay may consequences. No? At pinaliwanag ko na may mga time na hindi kita mapapagalitan, may mga time na hindi kita makikita kasi syempre may mga ginagawa ka na hindi ko rin makikita dahil wala naman ako lagi sa tabi mo. Pero pinaintindi ko sa anak ko na lahat ng ginagawa may consequences. Slowly but surely, no? Kumbaga pag may ginawa kang bagay ngayon, kunyari hindi ka nag-aral, exam mo, may consequence yan, no? Nangopya ka sa klase mo, no? May consequences yan na posibleng mag-suffer ka. So, ganun ko minomod yung anak ko. Kumbaga ganun ko i-introduce yung responsibility, no? Na lahat ng ginagawa mo meron yung consequences. Mag-girlfriend ka ngayon, may consequences yan, no? So, be responsible sa mga ginagawa mo. Dapat know your priorities. So, kinakausap ko siya ng gano'n. May mga gano'n kaming bonding ng anak ko. Minsan, pag sobrang stress na rin ako, dahil sa trabaho ko din. Minsan, gawin ko, tara anak, labas tayo. Punta kami ng SM. Table tennis lang kami. Laro lang kami. Parang gano'n. So, siya din. Kasi college, medyo, lalo ngayon, daming mga activities. So, may mga time na minsan, after pag Sunday, lalabas ang family, magla-lunch or kahit sa bahay lang magla-lunch. May kwentuhan pa rin, may kumustahan pa rin, kumusta ano nangyari, sharing, no? So, yun, mahalaga na para maging responsable yung mga anak. Maganda na i-explain kung bakit ka nagagalit. Hindi lang basta galit. No, minsan may mga time na kunyari like out of town kami mag-asawa, pagbalik siya naiiwan sa bahay, minsan madat na namin, bakit yung room mo ang dumi? Parang ganon. So, dapat next time ito yung gagawin. So, learning by doing din, no? Parang pati paglalaba, tinuruan ko din yung anak ko kasi may uniform siya, no? So, anak, ganito maglaba, halika dito. So, sinasama ko, ganito maglaba ng damit para maputi. So, may talaga, may demonstration. Yung nanay din niya, ganon. Ganito maghugas ng pinggan. No, dapat ganito yung lababo, dapat tuyo. Sabunin mo ng ganito, ganyan. So, teach them. Sabi nga sa Bible,
train up a child in the way he should go. So, as parents, napakahalaga yung training. Kasi minsan, mahirap na pinapagalitan mo lang anak mo kung nagawang mali. Pero pag tinanong mo naman, tinuruan mo ba? 'Di ba? So, turuan mo. Ngayon, pag hindi na-gets, gabayan mo. Yun nga yung purpose ng mga magulang eh. So, sa akin, Akim, yung paghihigpit, may ano yan, na dapat na sa lugar at dapat naiintindihan ng bata kung bakit. Ganun ba din. At saka isa pa po sir, no, medyo curious lang din po kasi ako. Because sometimes kasi, especially sa akin po, ano po ako, since may kuya ako, then ako, and sometimes si Papa, ganun, if okay lang yung mga setting, pero pagdating kasi sa mga, pagdating kasi sa mga daughters, mas tawag nito, dapat ba na mas, yung pag-restrict sa oras, dapat mas maaga ba unlike sa mga sons o it should be fair lang po. Kasi based on my experience hindi naman pa ako tunay na babae ko, pero yun yung experience ko po na talagang pagdating especially kay Papa, kay Mama na dapat 6 p.m. nasa bahay na ako. Oo. Pag wala pa, of course, yung phone ko, di yan titigil sa kakaring. Alex, si Kuya, mga 8 or 9, medyo okay. Pa basta mga 10, bawal na, dapat sa bahay na kami. So, sa tingin niyo po ba, sir, na dapat fair yung pagbibigay ng restriction, both sons and daughters, o dapat may mas lamang between them? Sige. Paano ba? Minsan kasi, human as you are, lalo sa mga tatay, no, hindi maiiwas. Tama naman maging fair. 'Di ba? Pero sa totoo lang, minsan talaga, iba yung pagtingin. For example, lalaki yung anak, no? Ano yan, kakayanin niya yan. Kumbaga, kahit gabihin yan, kaya niya yung sarili niya, di ba? Pero minsan kasi, siguro, bias din dahil di mo naman masisisi, being protective na tatay, pag ang anak niya ay babae, mas worried siya. No? Kumbaga, hindi dahil sa hindi fair. Pero I think it's more on the worry, the protection. It's the love, no, na bakit pag yung anak niyang babae, pag yung kuya alas 12 dumating, okay lang. Bakit yung anak alas 10 pinapagalitan na? Ano kasi yun, hindi yun dahil sa hindi fair. O naniniwala ko bilang tatay, ano yun, nasa pagmamahal, nasa pag-aalala na baka kasi kung ano mangyari, no, parang gano'n. So, may mga magulang dinadaan lang sa galit dahil yung kanilang pag-aalala, that's their way of expressing their worries, their fears. Dahil ang bottom line naman yan, kaya nagagalit yung mga magulang dahil sa pagmamahal din sa anak, no? Pero syempre iba namang usapan yung mga ibang abuses, no? But pag yung mga sermon, pag inintindi mo lang yung sermon ng mga magulang, may value dun eh. Minsan lang masyado na nagiging sensitive tayo, no, sa ating mga magulang. Pero pag nilawakan mo yung pangunawa mo, para kanino ba yon? Diba? Kasi pag hindi ka na sinermonan ng magulang mo, matakot ka eh, diba? Ibig sabihin, wala nang pakialam sa yan. No? Pero the fact na sinesermonan ka, sinisita ka pa rin, ando doon pa rin yung pagmamahal and they want to fix it. So, ayun na, narinig nyo guys ha. Narinig nyo na mga kabataan, no? Dahil na sa mga babae. Bakit? Ayun. Kahit alas 6 na tinatawagan na kayo, o kasi nga ganun din. Kasi experience ko rin yan na alas 6 pa lang. Kahit na 5:30, basta mapansin na nila yung mama na medyo makulimlim na. Ako talaga yung una niyang tatawagan kaysa kay kuya sa totoo lang. Ba't ganito? Yun din na yan ako kasi, ayun, di ko rin alam bakit kung itata ko ng nanay ko, ba't ako sa babae. Yun ang sabi ng mga barkada ko rin minsan na kung sa Bisaya pa, mura makagbabae, uy, pag ingit-ngit ang kuan, itawagan na ka. Kung ibig sabihin nun is, wala, di pa dumili, bakit tinatawagan ka na yung gano'n na mga term. Kasi nga, yun na. Then, of course, una pala, na-appreciate ko naman din yun, but sometimes kasi di maiwasan na gabihin, kasi nga, especially ako, I'm a student leader pa rin. Sometimes, if may mga activity kinabukasan, kailangan magabihan, but still, tinatawagan ko naman din po sila. Siyempre, we need also to become a responsible ng mga bata, no, na kapag gabihin ka rin tawagan, of course, kung ako nga talaga nagsasend ako ng picture, ito ginagawa ko, si mga kasama ko, ganon. So, ayan, then, eto, mamaya pa kami tapos kung pauwi na ako, pauwi na ako, picturean ko na yung daan, ganon, na nasa labas na ako ng so, si mama rin kasi minsan, no, as much as possible, pinapasundo niya na ako kay kuya, kahit, lalo na, gabi, oo, ayaw niya ako na mag-commute, ganon, maglakad na tanto. Pero ako minsan, no, hindi na ako nagte-text, diretso na ako uwi para hindi na ako masundo kasi ayoko rin maka-istorbo ganun. So, yung mga matters, no, na dapat din natin isipin, we must consider, no. Kasi di dapat din tayo maging two-sided, o maging one-sided rather,
yung talagang thoughts natin, yung iniisip natin, why not isipin din natin yung thoughts nila na sa ganun is magkaroon ng mutual connection. Kaya nasabi ni Sir Jomel kanina. So, hi Hana, welcome back. Yun. Ayan. Lumalaban si Hana. Oo, lumalaban si Hana. So, ayan Hana, Ayan. wag ko nang papatagalin pa. So, na-mention kanina na yung pagiging strict Hana sa mga anak na babae sa mga anak lalaki. Since anak ka na babae, no? So, you're out girl. So, ikaw ba Hana, binibigyan ka rin ba ng mas mahigpit na strict, or pagiging strict mo ng parent mo, especially kapag uuwi ka ng ganitong oras, may mga ganun ba na may curfew hour ka, dapat ganitong oras nakauwi ka na, may mga ganun din ba sa'yo? Actually po, syempre sila mother at father po, sobrang hindi naman po sila strict. Ano lang sila, yung parang sila balance. Nandun sila sa point na hindi sila yung sobrang strict, parang bibigyan ka lang po nila ng oras. Pero as much as possible, kapag alam mo na gagabihin ka or alam mo na matatagalan ka, dapat alam nila kung nasaan ka. Kasi in case of emergency, ganun, yun lang naman po yung lagi nilang sinasabi na in case of emergency, at least, kaya ka nilang puntahan. At least alam nila kung nasaan. Kung mother and father naman po, kumbaga yung tiwala nila bilang anak rin sa akin is ganun din po kalaki. So, hindi naman, rin ko naman po talaga, hindi naman sinasayang yung tiwala na binigyan. Pero kasi po, dahil nung bata ako, nasa stage pa lang ako na siguro talagang kailangan ko pa talaga ng gabay, kailangan ko pa ng gabay ni mother and father. Talagang medyo naging mahigpit rin po sila. Pero habang nagkakaroon ako ng pag-iintindi, pang-unawa, habang lumalawak na po yung ko, ganun naman po sila naging balance, talo sila naging balance sa amin. Kaya nung after naman po nung nasa puberty hanggang sa dumana po ko sa bilang babae, sa menstruation, mga ganyan, at least sinabi na po nila na yung tiwala namin sa'yo is buo na. Kasi buo ka na. Alam mo na yung tama sa mali, alam mo na yung mali sa tama. Ganun. Ganun po siya, hindi po naman po sila mother and father sa akin. Yan po. Nice. Tama sir, no? No, talagang kailangan natin, no, na kung gagabin man tayo, kailangan alam nila kung saan tayo pa. Sa ganun ay, hindi tayo, para alam na, because of emergency, di naman maiwasan, may mga ganong circumstances. Kailangan alam nila kung nasaan tayo, no? So, medyo curious din ako kay Sir Jomel, no? So, sir, sir, gusto naming malaman kasi last time, no, narinig namin sa mga bata, sa mga kasamahan ko, mga kabataan, kung tawag nila, ano yung tatay nila based sa pagpapalakas, ano yung characteristics o yung traits ng tatay nila based sa kanilang na-observe. Marami nagsabi, responsible, ganito, ganyan, then gusto rin namin pong malaman po, no, mula po sa'yo, sir, if ano po yung traits mo bilang isang tatay po na, kumbaga, the way mo ni-raise po yung anak niyo po. Kasi nabanggit ko po last time na may yung mga kabataan na may iba't ibang na-mention. So, gusto din po namin malaman sa isa, ano po yung trait mo bilang isang tatay sa pagpapalaki sa anak mo po? Ako kasi ang prinsipyo ko, pag tatay ka, may 3 P eh. Yung unang P, dapat you should be a good provider. No, syempre, may mga needs yung mga anak mo, yung pamilya mo, dapat check ka doon, no? And for me, kaya din ako talaga, sibala bagit ko nga, no? Yung at least first 1,000 days to anak ko, hindi talaga ako umalis. In-extend ko pa hanggang 10,000 days to, kaya hanggang 10 years old, no? Hanggang first 2,000 days pala, no? Kaya hanggang 10 years old, doon ako. Kasi aside from being a good provider, you should also be a good protector of your family. You should be around to protect your family at all costs, no? Siyempre, mahal mo yan, dapat ingatan. And then yung pangatlong letter P, sa father, I should know how to preserve, no, yung mga values and traits na alam kong magagamit nila pag sila ay tumanda, pag sila ay lumaki, no? Dahil siyempre, bilang magulang, aware ako na hindi lang ako accountable sa pamilya ko, but I'm also accountable to the Lord. Dahil ang titinan ko lagi,
yung family ko ay ministry na binigay sa akin ng Panginoon. So dapat kong ingatan dahil hindi ko lang naman yan obligasyon na buhayin eh. Obligasyon ko silang ingatan because the Lord entrusted them to me. So for me as a father, dapat you should be a good provider, should be a good protector at the same time, should be able to preserve your family na lumaki silang makatao at makadiyos. So for me, yun yung pinagsikapan ko. Hindi siya perfect, hindi siya madaling gawin. And I think if you will ask me, hindi ko lagi napupulfill yon. But yun yung principles na I'm really trying my best to fulfill. Doon ko inaalay yung traits ko. No? Pag you say preserve, no? As a parent, dapat basta mo preserve, you practice what you preach. No? Pag sabi mo dapat ganito yung ginagawa, dapat ikaw na magulang, ikaw din yung mag-role model doon. Although madalas, no? Sabi ko nga hindi naman perfect ang mga parents. May mga failures din. And ako, to be honest, I also pag may mga alam kong nagagawa kong mali or minsan pataasan ko rin ng boses yung anak ko, I also apologize. No, may mga ganun din. Pasensya ka na anak. Dad, okay lang. So may mga ganun, no? So I think kasama din 'yon na nakikita ko ng anak ko not just in my successes, but I also want to model to my son how I behave in my defeat. So, wag lang ako makita ng anak ko na, yung daddy ko successful. Pero pinapakita ko rin sa kanya na during my defeat, this is how I handle problems. Dahil pagtandaan niya, naging tatay yan, dapat alam din niya mag-handle ng problema. Such a way na hindi makakasakit sa kanya or kanino man. Tama sir, no? Kasi nga dahil na magiging older tayo, no, the more wisdom yung magiging natin, and yung wisdom na yun is we can use that sa pagpapalaki ng mga anak natin na future, no? So maganda ng mga ni sir, no? Parang yung 3 P's na sinasabi niya is naalala ko tuloy yung parang 3 major classification ng child's right, so yung provision, participation, and protection, no, na talagang in-adopt talaga ni sir, and it's very kasi na-remember ko last yung parang kailan ba yun, nag-discuss kami ng 3 major, December, I think, no, yung 3 classification rights, no, ng mga bata, no, in accordance of UNCRC, no, yung provision, participation, and the, provision, protection, and participation. Naalala ko tuloy yun, sir, no, and of course, last week din po, sir, nagbigay ng mga kabataan natin paano nila i-celebrate yung Father's Day po. Sa inyo ba po, sir, paano yung way nyo po with your children na with your child po na i-celebrate po yung Father's Day? Simple lang basta nagkakasama lang kami, sa akin okay na yun Parang nung bata siya, parang I remember, itatabi ko pa ngayon, may letter, no? I love you, Daddy, Happy Father's Day. Simple note, parang post-it nga lang, but I still keep it with me, no? Parang ilang taon lang ba siya nun? Yung grade 1, so andun pa rin sa akin. And then, one of the things I don't forget that made me cry also. Noong time na he composed a song to me, no? So that made me cry. Parang I never thought that's how deep his appreciation to me. So, gano'n. And lately lang, natawa din ako para itong Father's Day lang. Nag-effort pa ako, bilalan ako ng isang box na donut. No? So, I appreciate that kasi kumbaga, small things. No? Alam mo kami mga tatay, mababago ang kaligayahan namin. So, totoo lang. Mukha lang kaming stiff, mukha lang kaming sungit minsan pagpagod. Pero mababaw ang kaligayahan namin. Parang, siguro yun din yung i-advise sa inyong mga bata. Maging inspirasyon din kayo sa mga magulang ninyo. Mababaw ang kaligayahan namin. Simple ma-appreciate nyo lang, maalala nyo lang yung tipong pagod yung tatay nyo. Tay, ako na yan. Parang gano'n, di ba? Malaking bagay na yon. So, tay, okay ka lang ba? Kumain ka na? So, siguro sa mga anak, yun din yung gusto. I also would like to take this moment, no, na kumustahin nyo rin yung mga tatay at nanay ninyo. Although, obligasyon nilang buhayin kayo, protektahan. Kumustahin nyo din. I also implore sa ating mga kabataan to also be an inspiration to your parents also. Diba? Na kumbaga, kapakahirap nyo magtrabaho, pag-aralin kayo, buhayin kayo,
Obligasyon nila yon, totoo naman. Pero baka lang, no? Baka naman pwede din silang humugot ng inspirasyon sa inyo. Kasi hindi rin ganun kadali yung pinagdadaanan nila. Ayun. Ayun, no, maganda rin na kumusta din natin yung mga tatay natin, guys. So, ikaw ba, Roger, kinukumusta mo rin ba yung tatay mo ngayon? O, kumbaga, nagkakaroon din ba kayo ng kumustahan din? Yes naman. Nung nakaraan kasi habang nagpiprint siya, sabi ng nanay ko, kasi gusto mo magkape, tapos sabi niya, "Oh, gusto mong pagtimpla tatay mo? Sige po na, hindi ko po tinatanggihan yan kasi si tatay na yan eh. Siyempre, minsan ko lang siya sa ngayong man ulit ko siya napagtimpla ng kape kasi madalas siya yung nagbibigay ng kape niya sa akin, hinahati niya ako ng kape, di kami naman ako naman nagtitimpla ng kape. So, bukod lang sa pagtitimpla ng kape, minsan sinasamahan ko sa pupunta niya, ah, kina, pinap, kinakausap ko rin siya tungkol sa mga ginagawa niyang paper, mga works niya sa school or mga kung ano ba yung pwede ko maitulong sa kanya, lalo na sa mga gadgets, tinutulungan ko siya sa mga pagda-download, sa mga pagse-set ng mga files. Then minsan, na ginagawa ko rin minsan is yung pinapatawa ko siya eh. Pag nakikita ko siya minsan, nakasimangot siya eh. Siguro ako nito, lalo na inisip niya na naman yung future ko eh. Pwede naman niya akong sabihin sa akin na, "Oh anak, gusto kong sabihin mo sa akin yung plano mo eh." Dapat kung gano'n ka tayo, wag mo na muna isipin yung future ko eh. Kasi nga andyan pa kayo, inisip niyo na agad yung future ko. Eh siyempre gusto ko muna makasama kayo ng matagal eh. Ayoko munang tumanda kayo ng agad-agad sa pag-iisip ng future ko eh. Andito pa ako. Siyempre gusto kong bawasan natin yung pag-iisip mo ng future eh. Yung future aabot tayo diyan. Basta maganda yung komunikasyon natin. Then ang minsan ginagawa po namin tawag doon yung mga jokes po na hindi po masyadong relatable. Kaya lang minsan po yung jokes mo minsan siniseryoso ni tatay eh. Siyempre, teka ako, joke lang 'yun. Siyempre napaliwanag ko. Kasi yung tatay ko po kasi is hindi po siya masyadong sa mga jokes eh. Ang mga bata po kasi ngayon mahilig na sa jokes eh. Kasi kakanood po ng mga sa social media eh. Ako nga na-adapt ko rin yung pagiging mapagbiro sa kanya eh. Minsan nagiging seryoso kaya minsan po hinahayaan ko na lang siya. Tatay ako, seryoso mo naman sa mga joke eh. Siyempre hindi ako sanay sa mga joke nyo eh. Minsan lang tayo mag-uusap tayo eh. Seryoso mo naman. So, yun nga, kanina eh, pagdating ko sa bahay, nagagalit siya. O, iwanan kita ng pera, gusto kong ganitong gawin mo. Sige po tay, baka naman tay, isipin nyo na naman na pag abot ng pera, wala na naman nangyari. So, yun po, binabawasan ko naman yung inisip niya para pagdating ng panahon, may apo na siya. Hindi joke lang po. May makita siyang magandang ginagawa ko para sa kanya. Yun lang po. Oh, very good, no? Grabing pagka-joke naman yan, Roger. So, ikaw naman, Hana. Nandiyan ka pa, Hana. Hi. Dito pa po. Ayan. Ayan, no? So, ikaw din ba, Hana? Paano ka rin nangangamusta sa tatay mo? Siyempre, nag-share na si Roger na sa kanya. Kayo rin ba? Paano mo kumustahin yung tatay mo? O, nagkakaroon pa ba kayo ng kumustahan? Ganon? Ano po kasi, so yun na nga po na-share ko kanina na hindi kami sobrang close ni Father Nature. So, at least kahit pa paano naman po si Father, andun po, binabati ko siya ng Happy Father's Day. At the same time din po, kapag kasi po umuwi ako galing ng Zambales. Siyempre sa Zambales po ako, so nandito po sila sa Pampanga. Nung umuwi po ako galing po ng Zambales, yung Father's Day. Pagdating ko pa lang, nag-bless ako ng Father's Day kay, ganun. Tapos, just niya, so, yun yung naging habit namin kasi
larap ako, dahil bunso ako. Sabi na, ako na father, kasi nakasano ko. Kasi nung bata po ako, ano, dahil hindi kasi talaga kami magkakausap ko ni father. Pero, naalala ko nung bata ako, pag dumating siya galing sa mga meeting, ginagawa ginagawa namin ate ko po na sinundan ko yung pangalan ko. Is tinatanggal namin yung sapatos niya, yung medyas niya, tapos minsan yung polo niyang suot, tinatanggal namin. Tapos, yung tipo na kakain na lang siya. Eh, parang, at the same time, kahit na, dahil nga po si Father Emil sa aming tribo, at the same time, doon meron siguro nararamdaman na ang saya ng pakiramdam ng may nag-alaga, ganun. Doon namin pinaparamdam, doon na lang po namin dinadaan. Kasi kadalasan talaga, hindi na po namin siya nababati. Minsan, hindi namin po siya nababati ng Happy Father's Day. Pero, nagagawa namin yung mga ginagawa namin nung bata po kami. At dahil syempre, ngayon, nag-isa na lang ako na babae na nasa bahay nung dumating po ako dito. Ganun pa rin naman po. Sa noo, kapag dumadating siya, or sa pisngi, and iyakapin ko siya dito sa balik, iyakapin ko pa rin naman po siya. Ganun lang po. Ganun po nakaramdam yung pagmamahal bilang isang anak. Kasi dahil hindi kami talagang speechless kami sa isa't isa. Parang kundi pinaparamdam niya na mahal kita. Hindi ko man kayang sabihin, at least kaya kong gawin. At so anak kong ay ganun. Kasi katulad ko kami babae sa family. Kaya ganun po. Action Ayun. speaks louder than words, no? Exactly, Siya, sir. Hana. Oo. Yun. Exactly, sir. Galing, No? galing. Talagang ganun, no? May kanya-kanya, no? Makikita mo yung difference silang dalawa kung paano sila makipagkumustahan sa tatay nila, no? So, I think it's time for me to share also to myself. Kasi, talagang sa social media lang kami nagkukumusta ni Papa, ganon, kamusta ka pa, okay lang, ganito, chuchu. Kasi, yung tatay ko rin kasi, I consider him also as my good advisor din. Kasi one time, no? Yun talagang, tumawag talaga siya sa akin at kumustahin ako. Kasi, nakikita siya how many weeks ako hindi to nagchat-chat, ganon. No, talagang, I try din kasi na i-close yung yung social media ko rin that time. Kasi nga, siyempre, third year and of course, education students. Alam kong lahat kayo nakaka-relate, no? Sa pagtuntong pa lang ng tawag nito, ng pagiging, ng third year, pagtuntong ko pa lang, ang dami ng requirements, sunod-sunod, may pang gawain sa school. So sobrang dami na tambak. So, ayun, tinawagan niya ako, then pinakalma niya ako. So, then he gave me advice. So, parang naging peaceful yung mind ko. So sabi ko ay, thank you pa, ganon. So, medyo kumalma rin ako, ganon. So, I think yun yung mga ways namin, no, kumusta ni Papa, and sometimes, ako na rin tumatawag sa kanya, just like Hannah said, na kahit in a simple way, kahit malayo kayo sa tatay niyo, at least, communications, hindi siya hadlang, kasi we have social media, we have other platforms just like technology, para makapag-connection towards your fathers, no? So, ayan. So, very, naging medyo emotional, no? So, gusto rin namin marinig pala kay Sir, no? Kay Sir Jomel na, ano yung magiging gusto mong maging advice, no? Sa lahat ng papa o, of course, sa mga anak na rin, kasi na-mention mo na kanina, no? Yung sa mga anak. So, pagdating sa mga kapwa mo po, tatay, ano yung gusto mong ipatid sa kanya na message po? Medyo mahirap yan. Siguro, sa mga tatay dyan, remember that being a father is calling. Hindi siya obligasyon lang, pero isang bokasyon na ibinigay sa atin ng Panginoon dahil yung ating mga anak ay may mga buhay na pinagkaloob sa atin para hubugin, protektahan, ingatan, 'di ba? So, hindi lang siya parang mga batang iniluwa lang sa mundo. Yun na yun. And sa mga tatay na patuloy na nagsisikap, saludo sa inyo, no, na kahit na mahirap ang buhay, kahit minsan gusto natin mag-give up, pero dahil kailangan nating mahalin, protect natin mga anak, tuloy-tuloy pa rin. Sa mga tatay naman na minsan nagkukulang, no, maraming way para punuan yon sa ating mga anak. At
ang reality niyan, yung anak natin, napakabilis ng panahon. Ngayon, maliit pa lang, later on, malaki na yan, binata na, wala na sa poder natin. So, spend time with your children, no? Alam ko mahalaga magtrabaho, alam ko mahalaga na maghanap buhay. Mahalaga rin to spend time with your children. O yun din yung hinisikap ko. Although ngayon, malaki na yung anak ko, I still take time to spend time with him. So, napakabilis na ng panahon. So, yun din, na siguro, bottom line, mahirap magpakatatay kung hindi rin tayo malapit sa Panginoon. Kasi doon lang naman tayo huhugot ng ating lakas. Kasi kung tayo ay aasa lang sa sarili nating lakas, eh wala, magkakandaloko-loko tayo pareho. I encourage all the fathers out there to always seek the Lord, seek God, no? Especially during trying times. Sabi nga, yun naman talaga eh, parang yung mga bagay that you can, there are battles that cannot be won, but by praying and trusting God, kaya pa sa lahat. Maraming salamat po for this opportunity na kasama ko kayong hapon na to, Akim, na and Roger, and to all our Kalambag team, no? Napakaganda na itong advokasya na to dahil kayo ay nagiging inspirasyon sa mga kapwa nyo bata. And I hope tuloy-tuloy to. And I hope na marami pang batang ma-inspire at makapagbahagi na kanilang karanasan paano nyo sila na-inspire sa inyong advocacy. Ayan. Maraming salamat, mga kapatid. Ayan, maraming salamat po Sir Jomel, no? At sa lahat ng mga nanonood sa Kalambag, no? Sa iba't ibang sulok ng mundo, no? Ang lawak na nabot ng Kalambag, and we're so happy, no? And we're so thankful also to Sir Jomel na pinaunlakan yung ating invitasyon sa kanya. And of course, marami rin kami natutunan, marami kaming, of course, bagong kaalaman na naman yung na-unlock natin for today's video, Char, sa episode na to ng Kalambag. Kaya naman, no? Ilan sa mga napag-usapan po namin kanina, no? Para magkaroon na tayo ng quick recap. Of course, yung paano na kwento ni Sir Jomel kanina, yung karanasan niya as tatay, yung mga experiences niya, maging yung, of course, yung paano niya palakihin yung tatay niya, no? Yung tatay niya, sorry, yung anak niya rather, no? Kasi nga, di ba, binata ng anak niya, and sabi niya kanina, no? Parang mabilis lang din yung panahon. And of course, for our announcement naman po, ang Kalambag po ay napapanood every Saturday po yan, 1 to 2 p.m. po. Of course, surprise po, or abangan nyo po kung sino yung lalabas sa episode next week. And of course, yung magiging topic na rin. And mamaya rin pong hapon, meron din po tayong Senior City. Of course, it is a lifelong studies or learning, no? So, paano pahabain yung ating buhay? Oo. No, mapapanood po siya mamaya po, 7 to 8 p.m. din po yan. At para mas magkaroon tayo ng mas inklusibong lipunan, no, at maging pas ang ating mata at maging mula tayo sa katotohanan po, meron pong inclination na o ito yung taga-promote ng inklusibong lipunan o inclusion na mapapanood din po every Wednesday po yan, 3 to 4 p.m. din po yan, no? So, ayan, no? Nakangiti pa rin silang lahat, and I know we're so excited, and ngayon na we're so thankful na kasi papatapos na yung episode na to at bago ang lahat, no? So, ayan muna natin. Baka may gusto pang idagdag na pasalamat si Sir Jomel, o baka may gusto pa siyang ibigay na mensahe sa kanyang anak. Char. Baka nanonood siya, Sir Jomel, no? We'll give you an opportunity. Ayan, maraming salamat lalo na sa INET, no? Kasi kami ang World Vision ay member din ng INET at kami ay nangako na susuporta sa mga ganitong klaseng programa. At I'm happy na may ganitong opportunity also to share. And yes, sa anak ko din, yung message ko na I always love you. I always love him as a father. And no matter what, kumbaga hindi naman titigil yung pagmamahal ko sa kanya sa edad eh. So, tumanda man siya, kagaya ko, maging tatay man, I will always be his dad. At yung pagmamahal na yun, tumatakbo na yun sa bawat ugat at bawat dugo na dumadaloy sa amin pareho. So, I will always be here for him no matter what. Kahit tumanda na ako, I may be old and gray, but my love for him will never change. So, tuloy lang, and of course, always fix your eyes on Jesus dahil ako, I may fail him, no? At some point, but if he will fix his eyes on Jesus, mas makikita niya yung totoong kahulugan ng buhay. Maraming salamat at God bless you all, mga kapatid.
Ayan, maraming salamat Sir Jomel. Ayan naman, bigyan naman natin ng opportunity si Hana. Baka may gusto kang pasalamatan o baka may mensahe ka sa tatay mo. Hello everyone. Gusto ko po mag-thank you sa bawat episode na sa Kalambag and mas lumalawak po yung meron akong, yung lumalawak yung ministry na meron ako. And good to thank you ako dahil sa pinaunlakan din tayo ni Sir Jomel. At least na ang dami namin natutunan po galing po sa inyo na hindi namin na ano, yung parang hindi na po namin talaga misinterpret yung mga parents namin sa pagiging protective sa amin. Naging malaking tulong po talaga siya. Mm-mm. And of course, for my father na nasa bundok lagi. So, I love you always and mag-ingat ka po lagi diyan. Ganoon din po kay mama and diyan din po sa Zambales. Alam ko marami rin po tayong viewers na galing Zambales and hello, miss na miss ko na po kayo sa Zambales and see you soon again. Oo, no? Thank you so much, Hana, no? At ayan naman si Roger na nasa Sambales pa, tama? Ayan, baka may gusto kang batiin, pasalamatan, o baka may gusto kang mensahe sa tatay mo. Unang-una, sa kay Sir muna, kay Sir Jomel. Sir, thank you po sa mga binahagi mo sa amin. Yung words talaga na tatlong P, yun talaga yung pinaka tatak ko sa isip ko na ito talaga yung the best, yung tatlong P. So bukod pa ron, siyempre yung mga payo niya na talagang mas maano natin na wag natin kalimutan yung Diyos. Sa unang-una, yun nga si si Papa Jesus nga na wag natin siyang kalimutan lalo na sa pagpapalaki ng mga anak natin. Ang mga anak natin, kunwari, mga anak nila is dapat Ah, palagi nandun yung Panginoon. So, sa tatay ko po, ang masasabi ko lang sa kanya is, tay, mag-ingat ka palagi, lalo na at palagi kang may pinupuntahan kahit araw ng linggo, palagi kang busy. Pero dapat, wag masyadong stricto kasi nagmumukhang dalaga na yung binata mo, tay. Pero papasalamat ako kasi sobrang strict nyo sa akin, lalo na nasa third year na ako, magpo-fourth year na ako. Gusto niyang makapagtapos talaga ako ng college. Maraming salamat, tay. Sobrang na-appreciate ko pa talaga yung pagmamahal niyo. At maraming salamat po sa Init Philippines, lalo-lalo na sa iyo, Kim, at palagi mo kaming sinasalo sa mga sa mga struggle lalo na sa internet. Pati si Hana Lee. Hana Lee, thank you rin kasi palagi mo pinapaalala, Kuya, sama ka sa next episode. So, ayun po, nawala si Hana Lee. Yun Okay. po, maraming salamat po sa mga nanonood po. Patuloy niyo pong subaybayan ang Init Philippines, lalo na sa susunod na episode. Yun lamang po, maraming salamat. no, ayan, Nice. maraming salamat din sa Ina Philippines na patuloy sa pagsulong ng advokasya po ninyo, no? Lagi niyo po akong katuwang dyan, lagi po akong, of course, bilang future educator, no, I will fight for this kasi alam kong deserve to ng karamihan, no? Yung child participation talaga. We will go for that, no? Especially to Sir Jomel, no? So thank you so much. You're not just a father of your son, but you're the father of course, of all children in this country, no, na talagang patuloy na sumusuporta no sa mga advokasya na para sa kabataan. And of course, thank you so much sa lahat na nanonood ngayon. Naway kayo rin ay may natutunan sa episode na to. No? Lalong-lalo na on how we appreciate no at mas nagkaroon tayo ng widened knowledge no and understanding regarding sa pagiging strict ng ating tatay. Kaya wag na tayong, hindi na dapat tayo manibago tungkol dyan. So, hindi ko masyado mabigkas. No? So, ayan, isang napakagandang hapon po sa ating lahat. Muli po, baka may gusto pa po palang i-shout out si Sir Jomel, no? Baka Okay may na gusto ako. kang okay na. I'm So, good. I'm good. Thank you. so, ayan, muli po, ako si Kuya Akim nyo, nariyan si Roger, si Hana, at saka si Sir Jomel. Kaway-kaway naman po kayo dyan. At ito po ang Kalambag. See you next week po and God bless us all. See you. Congrats, Akim, Roger, and Hannah. And Inet, of course, Inet Philippines. Maraming salamat po. Thank you for having me. God bless you.